pag-usapan lang natin, enlarged prostate. Yung lumalaki lang yung prostate. Hindi pa to prostate cancer. Kasi itong paglaki ng prostate, halos marami. Tingnan nyo to Edad 30 years old, 10% malaki ng prostate. Edad 40, 20% malaki prostate. Senior citizen, 50% malaki ang prostate. Edad 70 to 80, 90% malaki ang prostate. So yan ang problema. Hindi siya cancer, pero dahil lumalaki siya, mahirap yung sintomas. Ito yung pinaka-picture. Ito yung pantog natin. Okay? May ihi yan. Dito yung paglabas ng ihi natin. Ito yung prostate, mga ganito siya, para siyang chestnut, kastanyas. Nakabalot siya dito sa paglabas ng ihi. Ang problema nga, pag nag-eedad ng lalaki, 40, 50, 60, 70, ayan, nakita nyo, lumalaki yung prostate. Paglaki ng prostate, kumikipot ang pag-ihi. Ang hirap niyan. So, mapapansin nyo, yung ihi natin, hindi na ganun kalakas. Tapos, yung umpisa ng ihi, mahirap na. Tapos, dati, mabilis lang tayo umihi. Wala pang 1 minute. Ngayon, matagal na umihi. At minsan, pag nakaihi ka na, ang problema rin, itong bladder natin, itong pantog, mas humihina rin to Parang rubber band yan parang goma. So, pag mas tumatanda, mas mahina na yung contraction niya. So, ibig sabihin, hindi na rin tayo makaipon ng maraming ihi. At pag umihi, hindi na rin maubos yung ihi. So, hindi maubos. Kakaihi mo pa lang, wala pang 1-2 minutes, naiihi ka na naman. Yun ang problema. Kasi naiipon dahil mahina na nga yung bladder, yung pantog, tapos naiipit pa nitong prostate. Kaya mamaya tuturo ko sa inyo lahat ng techniques. Alam na alam ko yan, classmate tayo dito sa problema. Kaya ako ginagawa ko, ito, sariling technique, double urination. So, pag umihi ka isang beses, di umihi ka, di ba? Pahinga ka lang konti, 1 minute, 2 minutes, hintayin mo lang konti, hinga-hinga malalim, may naiipon pa yan residual na ihi. I-double mo. Mamayang konti, iihi mo ulit para at least napiga siya. Yung minsan nga, 3 beses pa kailangan umihi sa isang ihian. Tapos, syempre, minsan nakatayo, o minsan yung kamay nakasandal sa dingding para may puwersa konti. Tapos, dapat relax lang yung utak. Relax lang yung utak para bumuka ito kahit maliit ang buka. Sintomas, mahirap umpisa umihi. Parang pinipilit mo yung ihi, hindi na ganun kalakas. Yung una, mahina ang sirit, ipupush mo pa, pero hindi rin pwede sobra iri. Kasi pag iniiri natin yung ihi at yung dumi, baka maglus-lus tayo. Hernia naman problema. Ayan, mahina na urine flow. Hindi katulad nung bata tayo. So, yan yung mga problem. Kasama na rin yan later on, yung impotence, erectile dysfunction. Tapos, binabantayan pa natin na itong lumalaki, sana prostate lang lumalaki at hindi siya masamang bukol o cancer. So, yan ang risk factors. Nagkakaedad, mas mataba, usually, mas mahirap din umipa, naipit ng tiyan. May diabetes, may heart problem, circulatory, dagdag problema. Pero kahit wala to, mahirap din Pero magpapayat maganda. Paano malalaman? Usually ultrasound Papa-ultrasound lang. Sa ultrasound, malalaman yung sukat. Baka 25 grams ang maximum. Baka 30, 40 grams, 50 grams. Palaki ng palaki yung size. Minsan, sa urologist, ang doktor na gumagamot sa prostate, URO, urologist. Minsan, sinusundot ang puwet. Ine-examine din yung ihi. Kasi kailangan i-check for UTI. Yung sintomas kasi ng hirap umihi, ayaw mo may UTI Pag ang lalaki may UTI, hindi maganda. Pag lalaki may UTI, baka lang. Wag magagalit yung mga misis na nakikinig. Pero may chance ang sexually transmitted din. Kaya i-check nyo si mister. Kasi lalaki, bihira dapat magka-UTI. Meron din PSA test, prostate-specific antigen. Ito pang check ng prostate cancer. Kaya gusto natin mababa yan. Ano gamutan? Okay, bigay ko muna sa medical na gamutan. Medyo wala tayong kawala dito
Walang choice eh. Ito medical na gamutan, mamaya pagkain, home remedy. Dalawang klaseng gamot sa prostate. Okay? Ito alam na alam ko to. Kasi ginagamit natin to. So yung unang gamot, tawag 5-alpha reductase inhibitor. Ito yung pampaliit ng prostate. Nililiit niya pero medyo matagal. 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. So, at least 6 months yan bago liliit pa konti-konti. Ito, relieve obstruction, nililiit ang prostate para lumubog siya. Gusto natin yan. Itong 5-alpha reductase inhibitor, malamang iniinom nyo to. Ito rin re-reseta ng urologist nyo. Dalawa ang available. Ito generic. Finasteride tsaka dutasteride. Finasteride, dutasteride. Mas mura tong finasteride. Itong dutasteride, mas mahal, pero parang a little better, mas bago. Iba-iba yung brand. Ito yung mga Proscar, Avodart, Duodart, yan ang mga brand. Pero ito yung generic. Kung may generic sa ibang bansa, ito, finasteride, dutasteride. Ano mas maganda? Parehong okay. Pero usually, ang urologist, mas binibigay itong mas bago. So, bukod sa gamot na to, na pampaliit, minsan pwede na yan. Yung iba, dahil nga biglang hindi makaihi, yan ang nakakatakot, yung biglang hindi ka makaihi, biglang nagsara. Yan o, malaking prostate, lumiliit, kaya nararamdaman natin. So, itong urethra, daanan ng ihi, sumisikip, di ba, malaking prostate. Pwede rin siya paluwagin. Napapaluwag yan, ito, mas mabilis ang epekto. Kung itong unang gamot na dutasteride, finasteride, it takes 3 months to 6 months, ito mabilis, 1 day, 2 days, luluwag na yung pang-ihi mo. Tawag dyan, alpha blocker, pampaluwag nitong urethra. Itong alpha blocker, maraming mga generic, alfuzosin, doxazocin, tamsulosin, terazosin. So, marami yan. Tapos, meron ding combination na. Meron ng combine. Merong combine nito, mas mabilis. Oo. Ano problema dito? Wala namang problema dito kasi kailangan natin kung talagang malaki ang prostate. Ang binabantayan lang dito, kasi binubuka nga niya yung urethra, pwedeng bumaba ang blood pressure. Ulitin ko pwedeng bumaba yung blood pressure sa pag-inom nitong mga gamot. So, pag hindi ka high blood, normal ka lang, uminom ka nito, hindi ka sanay, pwedeng mahilo, bumagsak ang blood pressure. Pero kung may high blood ka, tapos malaki pa prostate mo, marami namang may lalaki, high blood, tsaka prostate problema, di bagay ito, 2-in-1, napaluwag na yung daanan ng ihi, nakatulong pa sa blood pressure. Tsaka may secret benefit itong finasteride, dutasteride. O, kukwento ko sa inyo. Tunay po to, hindi to biro Ang secret benefit nito, kakapal yung buhok mo. Kakapal ang buhok niya. Nakakapal siya ng buhok. So, minsan, yun din ang nagiging good side effect niya. Okay? So, yun lang talagang gamutan Punta kayo sa urologist, siya magbibigay, hindi ako. Binibigay ko lang yung pangalan para alam nyo. Ito, usually, ilang years Ilang years ang inom Ito. Parang, siguro pwede tigil, pero pag tigil, mamaya, lumaki na naman. Ang problema ko kasi dito, pag lumaki ng lumaki, ayaw natin umabot dito sa opera. Opera yung kayod Ito rin Actually, yung mga gamot na yon ayon sa pag-aaral, less chance ka maoperahan. Yung mga umiinom nung binanggit kong finasteride, dutasteride at iba, less chance ma-operan compared sa hindi uminom. Ganyan yung opera kinakayod Yan. Medyo maselan. Pero kung walang choice yan ang bagsak natin. Anong pagkain iiwasan? Ito mahalaga din. Di ba? Bukod sa gamot, kailangan alam natin pagkain. Ito turo ng urologist ko, si Dr. Ed Gatchalian. Magaling na urologist sa Manila Doctors Hospital. I'm sure baka kilala nyo siya. Sabi niya sa akin, pareho din naman sinasabi ng mga medical studies, iwas ka Willie sa beef. Ayaw niya talaga yung beef. Kung kakain ka ng beef or steak, konti lang, huwag madalas. So, asa ayaw niya ng beef, yung pork, a little better pa. Basta pork and beef, iwas daw.
Kahit gatas, iwas din. So, beef, gatas, medyo iwas tayo kung lumalaki ang prostate. Itong mga iba, syempre, sobra alat, ayaw natin kasi mas mataba, mas maga. Sobrang sugar, ayaw din natin. Sobrang processed food, sobrang mantika, sobrang delata, sobrang alat din yan. Tsaka medyo pinagbawalan din ako sa sobrang anghang. Pag spicy kasi, may almoranas din tayo. So, pag spicy, ayaw sa almoranas, ayaw din sa prostate. Kasi yung spicy, meron siyang capsaicin eh. Yung spicy sili, mahapdi siya dito sa esophagus. Hanggang sa tiyan, hanggang sa bituka, paglabas niyan, nandun pa rin yung hapdi niya. Kaya medyo baka ma-affect yung almoranas at yung prostate. Ayaw rin nila na spicy. Yan. So, konting iwas. Hindi ko naman sinasabi bawal. Siyempre, mga healthy foods, gulay, prutas, lahat pwede. Yan, mga prutas na pwede. Green tea, pwede. Isda, pwede. Vitamin D, healthy. Ito yung sinabi ko sa inyong iwasan. Pati caffeine, kape, konting bawas. Alak, spicy food, sinabi ko sa inyo. Dairy, red meat, beef, ayan o. Yung mga okay, isda, maganda, may omega-3, may vitamin D, mga strawberry, maganda, onions and garlic, maraming gulay. Ito syempre, garlic, di ba? Bawang gusto natin. Maraming gulay, kamatis, maganda kamatis sa prostate, lycopene, maganda, nuts and mga seeds. Anong vitamins iniinom? Wala talagang specific vitamin eh. Anong supplement? Wala po tayo ina-endorse. Ulitin ko, baka meron kayo nababasang ina-endorse ni Doc Willie. Wala. Wala po kayo ina-endorse. Puro fake news. Lahat po yun. Hindi ko kayo papabilin kahit piso. Okay? Lalo na sa prostate, wala. Itong gamot, hindi to ina-endorse. Yan talaga bibigay ng urologist nyo. Punta kayo sa malalaking ospital, yan talaga ibibigay niya. Oo. Ang mga ginagamitan ng fake news, usually, mga ibang bagay lang yun, mga paka-supplement or iba eh. Okay, prutas, maganda, lifestyle-related, magpapayat, more exercise, more galaw. Maraming tubig kailangan. Marami kayo inumin ng tubig, 2 to 3 liters para mahugasan, para hindi tayo mag-UTI. Okay, para hindi tayo mag-UTI. Ayaw natin maoperahan. So, magpapayat. Dagdag ko lang, may isang sakit sa prostate din. Pwede lumalaki prostate o hindi. Ang tawag niya, infection or pamamaga sa prostate. Prostatitis. Parang UTI din siya eh. Pag sa urinalysis, may makikitang mga pus cells eh. Yan, oh. So, itong prostatitis, iba sintomas. Diba, sabi natin yung malaking prostate, mahirap. Dito, may lagnat pa konti. Tsaka yung pag-ihi dito, hindi lang hirap, masakit. Mahapdi ang pag-ihi. Ayan, no? Habang nagtatalik, masakit. Minsan may dugo. May dugo sa semilya. Yan, no? Mas matindi to, hanggang likod, masakit. Okay, so ito, prostatitis, ibang usapan to, kailangan antibiotic. Okay, dagdag ko lang konti, prostate cancer, ayan ang tinakatakot natin. Yung mga risk factors, syempre, iwas tayo sa cancer. Sintomas ng prostate cancer, mas malala pa sa sintomas ng lumalaking prostate. Ito, baka may dugo, pag kumalat yung cancer, pati buto sa likod, masakit. So, namamayat, weight loss, mas matindi ang sintomas kumpara sa malaking prostate. Pero hindi natin malalaman, papa-ultrasound na lang tayo. Tapos, check nga yung PSA, mataas. Siyempre, kung ito ang kinakatakot natin, yan din mga kinakatakot ko, bahala na yung urologist sa atin kasi may gamutan din naman. Kahit prostate cancer, hindi pa talaga, may laban pa tayo kasi mabagal to kumalat. Mabagal siya kumalat. So, medyo okay. Ang thyroid cancer, prostate cancer, pag may nagsabi sa inyo, huwag agad malulungkot, mahahabol pa yan, may ilang years, baka years, syempre months o years na mahahabol pa natin, mabubuhay pa tayo, matatanggal natin yung completely prostate cancer, thyroid cancer, basta maaga magpatingin sa urologist. Sana po nakatulong tong video para sa kapwa ko lalaki na may ganitong problema. Lahat ng mga misis, kayo na makinig.
Turuan niyo si Mister. God bless po.